So what's up? Isang maulang gabi sa inyong lahat mga kamanok. So dito ulit ako, PJ Vergara ng Linyada ng Mamay. So ngayong gabing ito mga kamanok, umuulan dito at hindi ko alam kung naririnig nyo ng maayos, ng malinaw itong aking mga sinasabi. Pero gayon pa man, hindi tayo titigil kahit umuulan, bumabagyo para maghatid, magbigay ng mga tips tungkol sa pagmamanok. Okay? So, ngayong gabing ito, napakaganda ng ating pag-uusapan dahil ito po ay galing sa inyo, galing sa mga katanungan ninyo sa comment section. Kaya nga po, sinasabi ko palagi sa inyo mga kamanok, if ever na meron kayong katanungan, meron kayong gustong malaman, maliwanagan pagdating sa pagmamanok, at alam ko rin naman, okay, and based sa aking experience, gusto ko po ito at willing akong i-share sa inyo. So ngayon po ang ating magiging topic is, kung hindi ako nagkakamali, galing ito kay Richard Tagalan. Okay, kung sino man siya, sino ka man idol, mag-comment ka naman. So, idol, papaano po ba hindi magkakaroon o dadapuan ng mga sakit ang ating mga alaga tulad ng Newcastle disease? At papaano ba ang pagbibigay nito sa ating mga alaga? Okay? So, yan ang ating katanungan. Alam nyo mga kamanok, sa ating bakuran, sa ating manukan, hindi talaga maiiwasan yung sakit, yung pabago-bago, yung paiba-ibang sakit na bigla ka nalang magugulat. Okay? Nung nakaraang taon, wala naman to. Bakit ngayon, bigla namang dumapo sa aking mga alaga? Dati-rati naman, hindi nagkakaroon ng foul pox ang aking mga manok. Hindi mo nagkakaroon ng bulutong ang aking mga sisiw. Bakit ngayon nagkakaroon? Okay? So ngayon, bakit bigla na lamang nagkasipon, nagkaroon ng malapot na laway ang aking mga alaga? Halos lahat sila. Isa-isa silang nag-a-abroad. Bakit ngayon lang yan? Nung kabilang taon, hindi. So alam nyo mga kamanok, ang atin pong manukan, yan po ay exposed sa possible na dumapong sakit. Okay? Kagaya ng foulpox, yung tinatawag na peste, yung Newcastle, yung Gumboro, iba-iba po yan mga kamanok. Habang tumatagal, habang tumatagal kayo sa industriya ng pagmamanok, unti-unti nyo po yung makakasalamuha mga kamanok. Okay? So, paano ba natin yan may iwasan? Hindi lang Newcastle disease ang maaaring dumapo dyan sa inyong mga alaga. Nariyan din po ang coryza. Nandyan din po ang foul fox, ang Gumboro. Lahat ng yan mga kamanok is nakakapagbigay ng stress sa ating mga alaga. At kung hindi nyo po yan kayang gawan ng paraan para malimitahan, para mabawasan at para maalis sa inyong manukan, malamang sa malamang, hindi ka magsasucess sa industriya ng pagmamanok. Kaya bilang isang breeder, bilang isang magmamanok, kailangan mong kabisaduhin o kailangan mong magamay ang pagbabakuna sa manukan mo. Idol, napakamahal naman kasi ng bakunang yan, kaya hindi ko na ginagawang bakunahan pang aking mga alaga. Ilan-ilan naman to pati. Oo, kamamay, kamanok, ilan yan, pero kung mahal mong alaga mo, ika nga nila, babakunahan mo. Kasi kapag nabakunahan yung inyong mga alaga, sinisigurado ko sa inyo, 80% makakalusot ang mga yan. Lalaking healthy at malulusog. Hindi ganun ka-hassle ang pagpapalaki sa kanya. Compared natin doon sa mga sisiw na hindi nabigyan ng vaccine. Talagang umulan lang ng isang malakas, makikita mo, bigla na lang maglulungkuyin eh. Bigla na lang may stress. Kahapon, ang gagana pa nilang kumain. Kahapon, ang sisigla pa nila. Kasabay ng kanilang sigla, masigla ka pa rin kasi tuwang-tuwa ka sa kanila. Pero bakit nung pagising mo nung umaga, bigla na lamang may nalungkot na isa. Bigla na lamang nung hapon, naging dalawa na sila. Di ba mga kamanok? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kapag walang vaccine ang inyo, okay, walang vaccine ang inyong mga alagang sisiw, especially yung inyong mga alagang mga manok, anytime po pwedeng pasukin niya ng virus. Anytime po pwede silang magkasakit. Lalong-lalo na sa mga pabago-bagong panahon na nangyayari sa atin ngayon. Okay, kagaya ngayon dito sa lugar ko, ayan makikita nyo, ang lakas ng ulan, 1 linggo na po yan mga kamanok, pero gayon pa man,
hindi ako ganon na-stress pagdating sa aking mga alagang mga manok. Kahit sila is nakababad sa ulanan, nakahapon sa TV magdamag ding umuulan, okay lang sa akin mga kamanok. Walang nagkakasakit sa kanila. Bakit? Syempre mga kamanok, meron tayong sapat na kaalaman, meron tayong experience kung papaano natin i-handle yung ganyang klase ng mga sitwasyon pagdating sa ating mga manok. So idol, pwede mo ba akong bigyan ng tips kung paano natin may iwasan ang pagkakasakit ng ating mga alaga, especially yung sipon? Okay, so mga kamanok, ang inyo pong mga manok, kailangan po niyan ng proteksyon. Okay? Laban sa pabago-bagong panahon, okay, sa mga sakit na po pwedeng dumapo, especially yan ang mga kamanok. Mas nagkakasipon pa ako sa manok Sorry mga kamanok So kapag nagkakuray sa po ang inyong mga alaga, kailangan natin magbigay ng antibiotic sa kanila. Okay? Agad antibiotic agad. Kapag napansin nyo, tumumal sa pagkain, hindi nyo nauubos yung kanyang patuka, make sure mabigyan nyo kaagad ng gamot, especially antibiotic. Kapag ganyang maulan mga kamanok, prone talaga sila sa pagkakaroon ng sakit ng sipon. Okay? So ako may sipon ako So dahil tayo ay nababasa ng piyasan pag tayo nagbibigay ng pagkain, yun, nagkakasipon tayo. So kailangan antibiotic agad mga kamanok. Okay? So 3 days kaagad kung babago, 3 days kaagad na sunod-sunod. Hindi po pwedeng salitang araw. Sabihin ng iba dyan, especially yung mga baguhan. Kamanok, every other day na lang ako nagbibigay ng antibiotics sa kanila para sa ganun makatipid ako. Hindi po kayo makakatipid, lalo po kayo magagastusan ng mas malaki. Bakit? Pabalik-balik po yung sakit Hindi po consistent yung inyong pagbibigay ng antibiotic. Kaya po yung infection nung sipon o nung sakit ng inyong mga alaga, taas baba. Hindi yung consistent na pababa po o pag-alis sa katawan ng inyong mga alaga. Kailangan pag kayo po yung nagbibigay ng antibiotic, sunod-sunod po yan 3. Okay? So mga kamanok, way back to our topic, going back. Kailangan makumpleto nyo po yung vaccination. Okay? Kung kayo papasok sa pagmamanok, ilagay nyo sa inyong isipan na kailangan nyo magbakuna, marami man o kukunting inyong mga alaga. Bakit po? So, tataas po yung capability na ang inyong mga alaga ay lumaki ng maayos. Hindi po kayo hassle na magpalaki at mag-alaga. Okay? Hindi po kayo kinakabahan na anytime po pwedeng tamaan ng sakit ng inyong mga alaga dahil sila is may vaccine. Although kahit naman sila is may vaccine, nagkakaroon pa rin sila ng sakit. Pero pinagkaiba nito mga kamanok, pagka may vaccine ang inyong mga alaga, vaccinated sila, napakadali po nabigyan ng antibiotic at napakabilis po nilang gumaling. Bakit po mga kamanok? Kasi nga po meron na po silang protection sa kanilang katawan, sa kanilang sistema, at yun nga po yung vaccination program na inyong ibinibigay sa kanila. Okay? So, out of 1,000, maswerte na ang makalimang magkasipon dyan. Okay? Napakasimple lang at madali lang po itong gamutin. Okay? So, pagbibigay naman natin ng mga vaccine na ganyan, especially yung mga NCD, yan po ay drops na pinapatak sa ilong, sa bibig o sa mata. Yung gumboros sa bibig, binapatak po yan sa mata, sa ilong, pwede rin po. Okay? Yung fowlpox naman sa wing web, pinipinch po, tinutusok. Yan po ang paraan para may apply po ang fowlpox vaccine sa ating mga alaga. Yun naman pong coryza vaccine, injectable po ito, intramuscular, sa inyong mga alagang sisiw between 1 month to 1 month and a half hanggang 2 months po pwede po yan ibigay sa ating mga alaga. So sa ganyang paraan mga kamanok, makakatulong po yan upang hindi po tayo mahirapan o hindi po tayo may stress sa pagpapalaki ng ating mga alaga. So yan ang paraan ko mga kamanok sa aking mga alagang mga manok para mapalaki ko po sila ng maayos. Napakalaki po ng ginagampanan ng vaccination program sa aking manukan. So sa mga interesado dyan, gustong magpagawa ng vaccination program, willing naman po ako, mag-comment lang po kayo at ibibigay ko po sa inyo ang full step-by-step or day-by-day or week-by-week process kung papaano at ano ang dapat nyong ibigay sa kanila. So paano mga kamanok, sana makatulong ang simpleng video ito sa mga newbie at baguhan pa lang na nagsisimula sa pagmamanok. So paano mga kamanok, mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.